Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Facebook. Good morning, everyone good here morning. is present. Hallelujah. Let's pray first. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We should be rejoicing, for He has made us glad, oh God. Thank you so much, Lord, for your love. Thank you, Father, Lord God, that, Lord, I pray that everyone is here right now, and even the Facebook, oh God, I pray that they will listen to the message, oh God. This is a very on-time blessed message, oh God, because, Lord, this is a celebration. Hallelujah. The celebration because, Lord, you are coming soon. And this is, we call it, Hallelujah, the wedding day has come. Hallelujah. Just bless you, Father, Lord God. We bless you in whatever, oh God, that message you want us to, want me to say, oh God. Lord, just give the word in my mouth. In the name of Jesus we pray. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Maganda kasi ito sa Revelation 19. Ang sabi dito, ang title is, Hallelujah, the wedding day has come. Amen. Amen. Ano ba ang ginagawa ng isang tao pag ikinakasal? Sabi nga nila, this is the happiest day of their life, no? Because they're going to marry the person that they're going to love, or they love. That is, yung wedding, they will be inviting the best friends, their family. They want to tell everyone na ikakasal sila or ikakasal siya. Amen. So sa Revelation 19, this is the end of the enemy ng mga kalaban, because God has prepared the banquet for us. Amen. Amen. So verse 1 to 6, heavens are rejoicing. Sabi nga dito, the praise is first is the hallelujah. Sabi dito, after these things I heard a loud voice of a great multitude in heaven, saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God. Amen. Amen. Alam mo, pag sinasabing glory and honor and power belong to God, wala na talagang space ang kalaban, ang enemy, ang demonyo in Jesus' name. Wala na talaga siyang place for us, because this Revelation 19 is already the end. So we, those who persevere will be triumphant. Amen. Hallelujah. So this is a celebration. Dapat masaya tayo. We should not allow an inch sa mga kalaban natin. Amen? Hindi natin bigyan ng emphasis ang kalaban. Amen? Amen. Bakit nagpe-praise sila sa Diyos? God's judgment are true and righteous. Totoo ba yun? Amen. Totoo, bakit? Kasi yun na ang panahon, ito sa Revelation 19, magja-judge na siya. Hallelujah! Yes. Magja-judge siya sa corrupt and worldly system, which is idolatry, oppression, and then and against blood of His servants. Amen? Nung sa 16, sinasabi, when will you come, Lord? Kailan mo ba huhusgahan ng mga tao? Kami ay until now is still suffering for you, for waiting for you to come. Sabi doon. Sabi nga, ngayon kasi, sabi nga, the days are evil. Totoo yan. Watch out for yourself. Kasi baka mamaya, you might be, singing songs in the church. Alam mo na, paglabas, wala pa rin. Pareho pa rin, walang pagbabago. Okay? Yes. Ang totoo talaga, evil may seem powerful now. Amen? But it will not last. God sees every injustice, and His injustice will prevail. We can trust Him to make all things right in the end.
Kung lahat ng mga tao gumagawa ng masama, sabi nila, sige lang, ano naman yan, modern naman yan, accepted naman ng mga tao yan. Lahat na lang accepted na. Magnakaw is accepted. Corruption is accepted. Then sa government, lahat ng kasinungalingan. Sometimes when you read, no, sabi ko, Lord, one time nagtanong si President Marcos, bakit ganun kalalaki ang ninanakaw ng tao? Tapos, binibiro na naman, blah, 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 and. But I'm just giving you an example. Inababasa ko lang talaga naman. I'm not pro, I am not anti, but gusto ko lang talaga yung righteousness. Sabi nga, righteousness should reign, di ba? Ang matarong lang ang mag-hari. So, the marriage of the Lamb, meron din dito sa Matthew 22. I'm gonna read this and an example, no? Sa 7 to 10, sabi dito sa 7, let us be glad and rejoice and give Him glory. Masaya ba tayo? Nagbibigay ba tayo ng himaya sa Diyos? Amen. Masaya ba tayo? For the marriage of the Lamb has come and His wife has made herself ready. Marriage of the Lamb. Ano ba sinong papakasalan? Ang Diyos. Amen. Amen. And to her, it was granted to be arrayed in the linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of saints. Yung mga, pag kinakasala, bakit pala, tataka ako kung pag wedding ka, ang mga suot ng mga gaganda-ganda, ang mga visitors, ang gaganda rin, ano? Ba't talagang bisita magpunta doon nakatsinelas or sira ang damit? Wala. Lahat talaga, nakaayos sila ng mabuti. I'll explain this later. And I fell at His feet to worship Him, but He said to me, sabi ng angels, see that you do not do that. I am your fellow servant. Pareho lang tayo. Huwag kang ganon. And of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Okay? Sa Matthew 22, nakalagay doon, yung propeta kasi ito, ang sinabi dito si Jesus, example niya. Yun yung tatay, napakasaya. Dahil ipapakasalan niya yung kanyang anak na lalaki. So, in-invite niya yung mga talaga mga oligarch siguro, no? Yung mga kilalang personality, let's say siguro mga artista, mga kung sino pa yung mga sosyal, inimbita. Siyempre, pag nagpunta yan sila sa wedding, baka alam mo na makita mga tao, titingin, wow, nandyan si Piolo Pascual, andyan yung mga magagaling na artista, kaya dapat nandun din ako, amen? Kasi ang tuwa-tuwa ng mga tao pag nag-iimbita talaga sila ng personalities, mga celebrities, amen? Lamig na aircon ngayon. Thank you, Lord. Amen. And then, ang tatay nagalit. Dahil nag-imbita siya, hindi pinansin kasi busy-busy daw yung mga yung mga tao. Busy sa negosyo. Hindi nila pinansin yung invitation. Amen? Amen. Hindi na pansin ang invitation kasi busy nga sila. Okay. So, ang ginawa ng tatay, yung king, inintusan niya yung boy niya. O sige, labas ka. Imbitahin mo lahat ng tao na pwede mong imbitahin. Sabi niya, diyan sa labas. Ibig sabihin, believer or unbeliever, imbitahin. Okay? So, dumating na. Ang dami siguro, syempre, palaboy eh. Sabi na lang, wow, kainan sa palas. Dating na sila. Pagdating nila, merong isang nakita yung king. Isang tao. Sabi niya, bakit hindi ka nakadamit ng yung, ano ba, yung presentable na damit? Bakit ganyan ang suot mo? Sabi niya. Bakit nga ganun ang suot? Kasi, hindi naman niya kilala eh. Hindi naman niya alam, umattend lang siya.
Hindi niya alam pala, pag nag-a-attend ng mga ganyan, kailangan nakadamit. Diba? Ano ibig sabihin nun? When you are facing God, kailangan prepared ka. Kahit na sa pagsuot mo, dahil kasi nung araw, kailangan you should wear your best robe, best dress. Kailangan prepared ka. Eh siya hindi. Anong ginawa ng king? Pinaalis siya. That is in Matthew 22, pinaalis siya. He was placed in hell, siguro, baka ganon. So, bride's preparation. She is clothed in fine linen, clean and bright, which represents the righteous acts of the saints. Pag malinis, amen? Ibig sabihin, yung bride, walang bahid na kasalanan. Cleanse. Kaya ang iba pumuputi, isuot ng Puti. puti. Kahit hindi na virgin, puti pa rin. Hallelujah. Tapos pagharap sa altar, kala mo sino mga banal, di ba? Tapos after 1 year, pinaka-ingranding wedding sa buong mundo. After 1 year, divorce. That is not the right wedding. Kasi the best wedding is when you are married to the Lamb. Amen? Amen. Hallelujah! Sabi dito, sa verse 9, Blessed are those who are invited to the marriage supper lamb. Ibig sabihin, kung naimbita ka, talagang you are, ibig sabihin, favored. Dahil nakikita ng Diyos na ikaw ay dapat makasal sa Kanya. Amen? Amen. Kung isip-isipin natin, ilan kaya tayo? Ilan kaya tayo masasali sa wedding? Ilan kaya tayong makakasal? Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, siyempre mo isip ka ha, kunyari magkasintahan, preparing, tapos kayo mag-asawa, kakasalin. Sabi mo, siya na din the right guy kasi mabait siya. Lahat-lahat, wala namang maisip na kasalanan sa lalaki. So, that's the best time talaga, di ba? Pero for the Lord, if you're married to God, you're perfect. Amen? Amen. Many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, pero iilan lang ang tinanggap. Katulad nung sinabi ng king, walang pumunta sa kanyang invitation. Ang pumunta yung mga kapitbahay. Pero nagpunta yung mga kapitbahay, pero hindi naman sila lahat ay kanya. Amen? Okay. Sabi dito, we are not just servants, we are beloved bride of Christ. He has prepared a place for us, and He calls us to live pure, faithful lives as we wait for the return. At any time, kaya mo, the parable of the 10 virgin, na wedding din yun, di ba? Sa Matthew din yun, wedding din yun. Yung 5 lang ang ready sa lahat, may dala sila lamp, meron silang dalang oil. Kasi prepared sila for the wedding. How about those 5 who hindi sila prepared? So, hindi pa rin sila natanggap. Kasi this is the last na sa Revelation 19, that God is preparing a wedding for us. Dahil talagang nasugpo na ang mga kalaban, patay na sila, papatayin na ni Lord John. Amen? Amen. Si John, kasi siya yung author nitong Revelation, he saw the white horse symbolizing victory. Nakasakay si Jesus sa white horse. It symbolizes victory. Victory, ibig sabihin, nanalo na. Yung mga kalaban, wala na. Patay na silang lahat. Pinatay na yan ni Jesus. Wala na, hindi na silang pwede mag-tempt sa atin. Amen? Justice and holiness. Describe yan sa atin yan. Si Jesus is, sabi niya, si Jesus is He justifies us, no? Lahat ng mga kasalanan, lahat ng may tao na may
they will go to hell. That's the judgment time. For the sinners, it is judgment. But for the believers who are faithful, it is celebration. It is victory. It is hallelujah. That's why yung kanta na hallelujah to the Lamb. Hallelujah. And praise God is hallelujah. Amen? Amen. And we always say hallelujah, ibig sabihin dinibigkas natin ang ating victory. Amen? Amen. Hallelujah. Si Jesus or si God is faithful to keep His promise. Pag nag-promise siya sa iyo at gumagawa ka at sumusunod ka and you are just obeying the word of God, you will be rewarded in His time. Amen? Amen. Kaya sabihin mo lang, bakit ako ngayon karon naglisod na akong kinabuhi? Why is it that God doesn't answer my problem or my prayers? It's not your time. Ano yung sinabi sa Ecclesiastes kanina? In His time, He makes things beautiful. In His time, dadaan ka muna ng pagsubok. Pag nakita na nagbago ka, pag yung ugali mo nagbago, at talagang you are really calling for Christ, you can do, or dependent ka talaga sa Panginoon because you know the power of God. You know, kamahalan siya. Hindi ka pwedeng, ayoko na lang, sasunod na lang ako susunod. Hindi. Once the Lord has touched you, your life will be changed. Amen? Amen. Hallelujah. The Word of God is the full revelation of God's character. Ibig sabihin, pag nagbabasa ka ng Biblia, ang full character ni God ay nandito sa Bible. That's the reason why we are changed. That's the reason why pag nagbabasa ka o nakikinig ka sa salita ng Diyos, iba na ang buhay mo. Iba ka na. Iba na si Jeremy. Iba na si Jeremy noon at iba na si Jeremy ngayon. Amen? Amen. You can see the difference. Yung before and after. Amen? Pag yung dati, masyadong madaming mahabang buhok, maraming mga, yung anong tawag niya, tattoo. Alam mo, having tattoo, hindi yan symbol of, na magaling ka. No. That is written in the Bible. Hindi talaga pwede yan mag-tattoo sa katawan. Amen? Maraming kabataan ngayon. Marami ako nakitang Kristiyano kumakanta sa praise and worship group. Ang daming tattoo. Wala nang difference. You should see the difference between a Christian and non-believers. Amen? Kasi pag pareha lang kayo, bakit ka pa susunod? Bakit? Wala na ako pagbabago sa iyo, but there should be a sudden change pag ikaw ay nasa Panginoon. Amen? Amen. Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. All authority. Kung may authority ang ating presidente, ang lahat ng otoridad ay nanggagaling sa kanya. Amen? He has the last say. No power on earth can stand against him. Walang mayabang, walang mataas. Pagdating ng judgment, pareho kayong lahat. Lahat nagkasala, hell. Ang lahat ng mga obedient na nagsuffer during their time will go to heaven. And there is a celebration. God is just waiting. Hallelujah. For the wedding lamb. For the wedding of the lamb. Amen? Okay. Ang mata ng Diyos. Di ba nakita mo sa icon ng mga sa Facebook, yung may fire sa mata? That's the eyes of our God. Fire. Amen? Kasi fire symbolizes power. Fire symbolizes light. Amen? Ang dami. Alam mo, pagka Kristiyano ka, maraming meaning ng isang bagay. Maraming meaning yan. Like marriage. It's just an ordinary. Pag pinakasal. But the best wedding is when you are married to the Lamb. Amen? Amen. Siguro kung marami kang lalaki nag-divorce mo na, wala ka pa rin nakitang perfect. Bakit?
God is the only perfect Amen. one. Amen. Amen. Kahit na ilang lalaki pa yung kukunin mo, hindi ka makakahanap ng kaligayahan dyan kung hindi ka Kristiyano. But when you are Christian, yung pagsusunod mo sa Panginoon, pagsusunod mo, pag-obey mo sa Kanya, is enough. Because God will give you love. And you will rejoice in the love of God. Amen? Amen. Kalungkot-lungkot mo dahil niwalan ka ng girlfriend mo. Kalungkot-lungkot mo dahil naghiwalay ka ng asawa mo. But it is only God who will give you pure joy. Pure nakalipay. Amen? Amen. Kahit ano man ang mga challenges na encounter mo sa buhay mo, you are serving the King of the universe. Kasi pa, yung mga na experience mo ngayon is nothing. I tell you, it's nothing. Trials will just go. Just be faithful because God is faithful. Amen. Pwede kang, sa Bisaya ka, pwede kang mubarog. You can stand firm that He is with you. Na dili siya mo biya nimo. Amen. Amen. Basta sa Bisaya ka, salig lang. Kung meron kang salig sa iya ha, na you trust God in all things. Because this Revelation 19 is already victory for us. Na kung matulog ka, imagine ka na kinakasal ka kay Jesus. Because there is victory when you are being wed with Jesus. Itong chapter nito is the end of destruction. Ibig sabihin, the end na ng demonyo. The Satan. End na niya ito. Tapos na ang paghihirap ng tao. The beast or the Antichrist and the false prophet are thrown into the lake of fire. Saan may lake of fire? Sa hell. No? Eternal punishment for their rebellion. Lahat ng rebelde, itatapon sa lake of fire. Hindi ko kayo tinatakot, but this is written in Revelation 19. Kung dili lang yung gahapon ta magbasol sa itong mga sala, kung we remain the same, we remain unchanged, na hindi natin binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos is, the Word of God is God. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was just God, and the Word is God. Amen? Amen. Hallelujah! Ito sa Mary's Supper naman, one is a feast of joy for the faithful, the other one is judgment on evil or evil. Dalawa yan na. Isa, pag kinasal ka sa Diyos, masaya. There is a great celebration. Pero pag ikinasal ka sa kalaban, sa hell, judgment sa iyo. Wala nang patawad dyan. Kung maghingi ka ng tawad, tapos na, sirado na. Ngayon pa lang, hihingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. Amen? Amen. Ang makasalanan, there is no future for them. Amen? Amen. Its end is certain and God's righteousness will triumph completely. Kasi mawala ng mga makasalanan eh. So, ang kabutihan ang mag-rule sa mundo. Mawawala na ang mga demonyo. Mawawala na yung mga tao na who refuse to understand what is good, what is right. Dahil call me magiging Christian. No, of course not. Kung ngayon pa lang, tinanggap mo ng salita ng Diyos, there is peace, there is love and understanding in your heart. Amen? Amen. God is just. He will judge evil and reward faithfulness. Ganun yun siya. Pag gumawa ka ng kasalanan, i-judge ka. Pero kung faithful ka, kanya ka.
kukunin ka niya. Kasi promise niya yan, I will be with you till the end. Amen? Amen. Jesus, ibig sabihin, siya yung victorious kasi siya yung nanalo sa battle. Kagaya ko nang nangyari ngayon na maraming mga plot na ginagawa, mayroon din destabilization and blah blah blah. Hindi nangyari. Hindi natutuloy. Bakit? Pag nandiyan ang Diyos sa atin, siya ang magpuprotect. Lalo na dito sa Philippines. Pag merong evil, God will protect us. Hindi mangyayari yan sa atin. Amen. Amen. As long as people pray, as long as we pray, as long as we are faithful to God, God is going to protect us. Amen? Amen. We are beloved by God. We are the bride of Christ. At yan ang dapat natin ipagyabang. Amen? Amen. Hindi ka talunan. Hindi yung naglalakad ka na kaganyan. Christian yan siya, hindi ka ganun. Ganun ka, amen. You are proud to be Christian. Amen. Amen. Ang mga taong makasalanan ay nakaganon parati. At hindi makatingin sa tao. Bakit? Ang daming makasalanan eh. Hindi sila makaharap, hindi makatingin sa iyo. Pansin niyo yan? Pag ang tao, kausap niya isang righteous na tao, hindi yan makatingin sa iyo sa mata. Amen. Amen. We are called to live holy lives and look forward to eternal joy. Bahala na yung suffering sa'yo. Mag-i-end yan, lalo na ngayon. Malapit na darating ang Diyos. Pag nagsasabi ka, wala akong pagkain, wala akong makain, God will provide. Huwag ka mag-worry. Huwag ka magdadalawang isip. God is going to provide everything. Amen? Amen. Kaya, kailangan salig lang na sa Ginoo. Sa midst of our trouble, God is with us. No matter ano ka, kung sa kadulong ang kalibutan, the end of it is celebration. Amen. Because you are God's victorious army. Amen? Amen. Do you agree? Amen. Nagluya-luya ta, wala? Wala. Do you agree with that? Amen. Sabi nga sa Revelation 19, 6-7 says that, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him the glory. Amen? Amen. Hallelujah. Give Him the glory. Let's shout, Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord, for making us victorious. Hallelujah. Until you come, that we, your bride, dressed in clean linen, Lord is waiting for you to come. Hallelujah. We pray, Lord, na wala talaga kaming bahid na kasalanan when you come. We pray, Father, Lord God, when you come, we are cleansed. When you come, that we are overcomer, O God. Lord, that we overcome all sins, all temptations, O God. But we just left your name on high. Hallelujah. We said, thank you, Lord God, for His Revelation 19, oh God, the marriage of the Lamb. Hallelujah. It also says in Matthew 22, kung ano talaga ang dapat, ang bride, ano dapat ang susuotin niya. Dapat ang susuotin natin when that time come will be special. So we bless you, Lord God. We just give you thanks and honor you in all things. We ask this in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Good morning. Good morning.